para sa Senado ngunit hindi nagtagumpay. Kasalukuyang kalagayan. Pagkatapos maglingkod kay Duterte, si Roque ay naharap sa iba't ibang kontrobersya, kabilang ang mga akusasyon ukol sa kanyang koneksyon sa mga ilegal na operasyon tulad ng Philippine Offshore Gaming Operators, POGO. Noong Setyembre taong 2024, iniulat na siya ay umalis mula sa Pilipinas at nag-apply para as asylum sa Netherlands matapos ang pagkakasangkot niya sa ilang legal na issue. Sa kabuuan, si Harry Roque ay isang komplikadong personalidad na may makulay na kasaysayan bilang abogado at politiko. Ang kanyang paglalakbay mula pagiging tagapagtanggol ng karapatang pantao hanggang pagiging tagapagsalita para kay Duterte ay nagpapakita ng pagbabago at hamon na kinaharap niya habang lumilipat-lipat siya mula isang papel patungo sa iba. Ang kasaysayan ni Harry Roque ay puno ng contradiction at pagsubok, ngunit ito rin ay nagsisilbing halimbawa kung paano maaaring magbago ang landas ng isang tao batay sa kanilang piniling tungkulin at pananaw.